Miu Aerox 155. Ito po ang pinakamabentang model ng Yamaha pagdating po sa sporty scooter. Well, maraming gustong gumaya at makita naman po ninyo sa mga ibang brand. Halos kinopya na itong ating Miu Aerox S. Again mga idols, ngayong 2024, ano po bang inaasahan nating bagong update nitong ating model na to? At sa ating mga fast video content ng Aerox 155, napakarami pong request para dito sa ating model na to. Unang-una na yung ating stopping power. Gusto po nila magkaroon to ng disc brake sa ating likuran. Pangalawa, yung ating suspension. At least may upgrade yung ating front suspension. Mas maganda kung upside down forks yan. At yung rear suspension, mayroong sub-tank. Plus, sana mas malaki pa yung ating gas capacity, yung ating fuel tank. Yan po yung mga madalas natin nakikitang comment ng mga idols natin, mga subscriber, at mga nanonood ng ating video. Sa mga idols natin, itong ating Aerox S ay again, fully loaded na to, nakakiles na to, may ABS sa front, at isa pa dyan, meron na rin itong stop and start system at socket charger. Para sa ating bagong model na to, ano po kaya ang dapat nilang i-update? Yun mga idols, nandito tayo ngayon sa Yamaha RevZone by Guanzone. At ito nga, yung ating feature for today. Meron tayong update para sa inyo mga idols. Moto news po sa atin para this year 2024. So itong ating pinakinabangang bagong Aerox 155. Meron po tayong update sa inyo mga idols. Ito pong bagong model na to ay meron na bang bagong color? So ito pong ating update sa inyo mga idols. Meron po siyang price increase. So itong ating 2024 model, bagong presyo lamang. So yun po yung ating magiging update sa inyo mga idols. So magkano po yung presyo niyan? So meron tayong increase dito sa ating Aerox S version. So S version lang po siya nagkaroon ng update And hinahanap nga natin sana merong bagong color version o mas magandang decals. Pero unfortunately, ang binago lang po nila dito ay presyo. So starting January 2024, magiging mas mahal na po ang presyo ng ating Aerox S. Yan na po ay magiging. So meaning mga idols, meron na tayong 1,000 pesos increase para dito sa ating model na to. So ano bang meron sa ating S version? Ibibigay ko sa inyo lahat yan, yung kanyang specs and features. Samahan nyo ako mga idols, meron tayong 2 color na available. Nandito sa ating tabi yung ating matte dark gray at ito namang premium white or all white. So dalawang kulay lang po ang available para dito sa ating Miu Aerox S version mga idol. At pwede nyo pong mabili yan dito po sa Yamaha RevZone, Dagupan City. Ito po ay located sa Pangasinan. At kung taga Metro Manila kayo, you can check out Yamaha Guanzone, Cainta, Rizal. So mga idols natin, ito po ang ating Aerox S ay talagang napakasubok na ang ating engine specs. 155cc displacement, 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling, with BBA and electronic fuel injection. Max power 15.2 HP, max torque 13.9 Newton meters. Ang ating average top speed, kaya nitong humigit ng 125 km per hour. Average lang yan, depende pa sa rider yan. Compression ratio 11.6 by 1. At pagdating naman sa kanyang chassis mga idol, yung kanyang front suspension, yan po ay naka-telescopic forks. Ayan nga po yung mga naririnig nating mga comments. Hopefully, i-improve nila itong mga suspension natin para sa ating Aerox S. Ang rear suspension, yan po ay dual shock absorber mga idol. Siyempre kahit meron tayong passenger, meron tayong dalang mabibigat, perfect yan, komportable pa rin dahil naka-dual shock absorber tayo. Of course, mas okay yan kung naka-subtank tayo. Yung ating namang stopping power, yung ating front brake, yan po ay naka 230mm disc with 1 piston caliper at equip po ito ng single channel anti-lock braking system. So meron tayong ABS dito sa ating front brake. Confident tayo sa ating stopping power. And dito po marami nakukulangan sa ating model na to. Pagdating po sa stopping power sa ating rear brake, yan po ay naka-mechanical drum brake. Sa presyo niya na 145,000 pesos. Ito po sana yung i-update ng Yamaha Motors. Gawin nilang dual disc brake at parehong dual channel ABS. Yun po sana yung pinakamaganda nilang gawin dito. And hopefully, yan po ay mangyari in the future. Sa atin namang cast wheel, yan po ay alloy at meron tong design na 6 spokes. At nakita naman po ninyo yung design niya, napaka-sporty ng style. Yung front tire natin, yan po ay may sukat na 110/80 by 14 inch.
IRC tire po ang ginamit at yan po ay tubeless. Siyempre pa pagka tubeless, less maintenance at mas maganda yan. Sa likod naman, ang sukat ng tire natin dyan, 140/70 by 14 inch. IRC tire din yan, pareho silang brand at tubeless din. So dito, napakalaki ng ating tires, very wide dyan. Perfect din yan para sa ating mga cornering, maganda yung ating takbuhan dyan. At yung ating sukat ng wheelbase, 1,350 mm. And para naman sa ating ground clearance mga idol, ang sukat naman yan ay 145 mm. Perfect na yung sukat na yan para sa ating sporty scooter na ito mga idol. At itong ating ABS version, ang total na curb weight niyan or yung kanyang bigat kasama ng oil at gas, yan po ay 124 kilograms. Para naman sa ating standard version, yan po ay may timbang naman na 122 kilograms. So 2 kilograms po yung kanilang difference. Well, para dito sa ating model na to, pagdating sa seat height, yan po ay 790 mm. And sa height ko na 5'6", saktong-sakto lang din yan. Well, itong ating upuan, one piece na seat yan at makapal din yung foam, Plus yung ating compartment, malaki-laki rin yung maglalagay natin dyan. Yung ating compartment total luggage niyan, 24.5 liters yung capacity. So malalagay natin yung mga gamit natin, yung mga raincoat, may mga dala-dala pa tayong ibang gamit. Yan po, maganda, meron tayong malaking compartment. Itong ating fuel capacity, 5.5 liters yung kanyang kasya. At yan po ay unleaded. At fuel consumption naman, 43 km per liter. So matipid na rin sa ating gas consumption mga idol. Average lang po yung 43 km per liter. Depende na rin po sa paano kayo gumamit ang inyong motor. Siyempre kung walwal ka, talagang malakas yan. At kung naka-activate naman yung inyong stop and start, okay din yan, matipid po. At para naman sa ating ignition, meron tayong smart keyless system para dito sa ating S version mga idol. Sa standard version, naka-ordinary key lamang ito. Andiyan na rin yung ating pindutan para sa ating upuan at yung ating fuel cap. Well, meron din tayong side compartment sa left side. Yan po, pwede nating ilagay yung ating cellphone dyan pag nag-charge tayo kasi meron na po itong socket charger. Bibilan natin yung adapter para may charge natin yung ating smartphone. Hindi na tayo malolobat kahit mga long rides. Yan yung advantage na meron din tayong compartment at kahit umulan, hindi mababasa yung ating cellphone dyan. Well, meron din tayong smart lock para dito sa ating Mio Aerox S. So, meron tayong park brake lock. So, perfect yan pagka nag-park tayo sa medyo inclined na lugar, mataas, hindi tayo matutumba or hindi magkakaroon ng problema yung ating parking. So, yung ating mga switches and buttons, napakasimple lang din. Yung ating high and low beam, signal indicator at yung ating busina. Sa right side, nandyan yung stop and start system. Pag inactivate mo yan, yung idling, pagka nasa traffic light tayo, mamamatay yung engine, makakatipid tayo sa gas. At meron din tayong hazard light for emergency, lalo na kung malakas ang ulan, zero visibility, maganda, meron tayong hazard light para makikita rin tayo ng mga nakasunod sa atin. Perfect yung mga ganyang safety features. Fully digital yung ating instrument panel and hopefully magkaroon na rin tayo ng full color TFT, yung mga bago or latest version ng mga dashboard. Well, yung ating ilaw, napakaganda ng design, very aggressive at syempre LED yung lights ng ating headlight at yung ating taillight mga idol. Perfect para sa ating mga ride sa gabi, visible tayo sa daan. So mga idols, yan po yung update ng Yamaha Motors Philippines. Ngayong kapasok na January 2024 ay mag-i-start na po yung ating price increase ng ating Mio Aerox S. And yung ating namang last update ng ating Mio Aerox standard version, yun nga, binaba na yung presyo kasi tinanggal nila yung Y-Connect. So yung ating standard version ay wala na pong equip na Yamaha Connect. Yun po, mas mababa na yung presyo niya, 123,000 na ngayon from 124,000. So itong ating SRP ng ating Mio Aerox S version, 145,000. Kung gusto niyo bumili ng installment, down payment, 26,800. 36 months, 6,581 monthly payment at may rebate tayong 200 kung maaga po tayo magbayad. Kung gusto niyo humabol na mas mura pa yung presyo ng ating Mio Aerox S, 145K hanggang December 31, hopefully, syempre mag-New Year na, malapit na yan, ilang araw na lang. At of course, sa mga idols natin, yan po yung ating latest moto news para sa inyo. Ang update po ng Yamaha Motors Philippines para sa ating Mio Aerox model. Yun nga ang iniintay nating bagong color version ay wala naman po silang in-update. So ibig sabihin,
Pwedeng mangyari yan sa later part na this year 2024 at magkaroon tayo ng new color para sa ating mga bagong model na Aerox version. Kaya mga idol, yan po yung ating update sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong ating video. And kung gusto nyo bumili ng mga Mio Aerox, habol na kayo habang mababa pa yung presyo until January 2024. 146K na itong ating Aerox S version.